Isang linggo matapos ang pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsalita na ang Ateneo de Manila University at kasabay ng paghingi nito ng paumanhin ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Ateneo de Manila University. Sheila, ano ang iyong update dyan? Pinky, kinumpirma na nga ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo mula sa Ateneo men's basketball team. Ito ay bilang bahagi sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang current systems and processes ng sports program ng universidad. Ito ay ipinahayag sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University kung saan nagbigay sila ng pinakabagong statements kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at emosyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads. Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng dalawang student athletes bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya. Kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. Ayon sa pamunuan, kinakailangan ang masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila pinoprotektahan ang sinuman kung mapapatunayang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media. We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour. Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Rene at Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang 2 linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginiit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunayang pagkukulang ng universidad. Pinky, nilinaw din ni Father Bobby na ang University Athletic Director at mga coaches lamang ang hinaian na ng sabina, hindi kabilang ang mga student athletes dito. Kasalukuyang ding nakaburol ang mga labi ni Divine sa loob ng universidad at bukas ito sa mga fans na nais magbigay ng kanilang pakikiramay. Kasama na dito ang media, pero para sa ating mga media, mahigpit na pinahihintulutan ang pagdadala ng camera o kahit anong equipment na maaaring kumuha ng videos o photos. Pinky. Alam mo, Sheila, tatanungin sana kita kung bakit it took 7 days bago nagsalita yung pamunuan ng Ateneo. Yun na ba yung kanilang sagot, yung sa iyong report kanina na humihingi sila ng paumanhin kahit sa media dahil nga it took a while for them to come out and say something? Pinky, ang sabi ni Father Bobby, they are paying respects to the family, kaya sila ay nanahimik muna, kaya hindi pa sila nagbigay ng kanilang statements. Alright, and then, gaya ng sabi mo, Sheila, meron din silang internal investigation. They will hold their own investigation dito sa nangyari. At meron sila, no, sabi mo, Sheila, tama ba, more or less 2 weeks bago maglabas ng update hinggil dito?
Yes, tama yan, Pinky. Meron silang binuong sarili nilang fact-finding body at sabi nila na ito ay mga legal experts para to rule out any other biases na pwedeng mangyari dito. At sinasabi nila hindi sila sigurado sa 2 linggo. Mahirap daw magbigay ng timeline kung kailan matatapos ang investigasyon. Pero so far, yun ang sinabi nila kanina sa press conference. Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Ateneo de Manila University. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.